So, nanood ako kanina ng vlog ni Miss Maharlika. Dalawa yata yung live niya kanina. I think nasa cruise si Miss Maharlika. Kailan pa birthday ni Miss Maharlika? Ate Maharlika, happy birthday sa'yo. Hope you're enjoying your special day. Kahapon ba birthday niya or ngayon? Anyway, nasa cruise siya. Nag-vlog siya ng 2 beses. And nabanggit niya doon na nag-inform daw sa kanya kasi dumarami na raw ang mga puting ahas. Totoo yan. Marami kasing tinalikuran, 'di ba? Maraming kinalimutan ang papshi natin na mga tumulong, sumuporta nung panahon ng kampanyahan. Ngayon huyo na. Hindi lang po ito yung mga hardcore, hindi lang po ito yung mga loyalist, tsaka yung matatandang loyalists and Marcos supporters. May mga alam akong mga Marcos groups ng ibang probinsya, iba't ibang syudad na kanya-kanya silang gumastos para suportahan ang unit team. Even ang iyong prinsesa, nung kampanyahan, nag-umorder ako ng shirts ko na may BBM Sara print sa Lazada, even sa Shopee. Nagpa-print din ako ng sarili kong t-shirt kasi ang nabibili ko sa Lazada puro colored. Bumili ako ng white shirts tapos nagpa-print ako ng t-shirt ng unit team. Nag-agawan pa nga, inuwi ko sa Bisaya, mga ate at kuya, yung pina-imprenta kong t-shirt. Ang mahal kaya magpa-imprenta. So naka-imprenta doon yung BBM Sara Unity Team, yung mukha nila at ang kanilang sariling design ko. Actually kinuha ko yung picture nila ng BBM tapos gumawa ako ng graphic art, ganon. Pinaprint ko sa mga t-shirt bago ako umuwi ng Kabisayaan. Pinamigay ko sa mga kakaibigan, kamag-anak. Nag-agawan pa, may nagtampuhan pa nga kung bakit nabigyan ko yung si ganito at hindi ko nabigyan yung kamag-anak ko, something like that, no? Kasi nga sa Kabisayaan, hindi sila kaagad nakapag-produce ng mga t-shirts, campaign materials, ganyan. So ako naman, nag-produce ako kasi syempre pag nagbo-vlog ako, kailangan may suot akong ganon. Also, pag may mga caravan, ganyan, may mga meeting de avance, doon sa mga gilid ng mga pinagaganapan na yan ng kanilang program, may mga nagtitinda rin doon ng mga merch, ng mga t-shirts ng BBM Sara, bili rin ako. So, point is, napakaraming tao ang, alam niyo yun, nag-effort na suportahan ng unity nung nakaraang taon, di ba, kumbaga, nangampanya para kina PBBM at VP Sara. Talagang pinersuade ang kamag-anak at kaibigan, kakilala na suportahan ng unit team, gumastos ng sariling pera. And then ngayon, itchapwera. In fact, yung PFP, di ba, yung Partido Federal ng Pilipinas, parang nakaramdam ang mga yan na initchapwera sila eh. Ngayon, parang nililigaw-ligawan ulit kasi nandun na nga daw si Sandro na daw yung magiging head niyan dahil ang dating head po ng PFP or Partido Federal ni PBBM ay si Attorney Vic, at si Attorney Vic wala na nga. Attorney Vic is just one of those people na naitchapwera na ng gobyernong ito. So, marami talaga silang tinalikuran. Sana tayo papunta? Anyway, ngayon nakaupo na si PBBM. Maraming nag-iisip na parang iba yung mga ipinangako ni PBBM at iba ang nasusunod. Right? Iba ang ginagawa. Bakit ganun? Nasaan na yung mga promises niya? Isa na nga yung promise, yung benting bigas, parang binobola lang tayo. Mukhang hindi naman mangyayari yung benting bigas na yun. Talagang parang kasing labo ng sabaw ng adobong pusit. Anyway, ngayon nakaupo na, nag-iisip yung iba na parang yung babae ang nasusunod at kinatatakutan. Parang siya yung nagmamaniobra. Hindi siya elected, di ba? But despite that, na siya yung pinakamakapangyarihan, or kung hindi man pinakamakapangyarihan, kung hindi totoo yung allegation na siya talaga ang makapangyarihan ngayon, siya naman yung unang ginang, right? Siya yung kapag hinilera mo ang mga kababaihan, syempre may mas magaganda, mga celebrities, ganan, socialites, pero sino ang first lady kapag hinilera mo ang mga kababaihan? Syempre siya. So dapat, 'di ba, yung confidence niya nag-uumapaw. Kahit mas maganda kayo sa akin, kahit mas bata kayo sa akin, ako pa rin ang unang ginang. The first lady, 'di ba? Ganun dapat 'yun eh. Pero sabi po ni Miss Maharlika sa kanyang vlog kanina, nagsiselos daw ito sa magagandang babae. Ang problema, mga ate at kuya,
Open tayo ng article. Okay, hold on. Open ko lang tong sa bandera. Ay, ang bagal naman ng 100 years march. Sige, open ko. Alright. Ang sabi ni Miss Maharlika ay insecure. Pag insecure ka kasi parang wala kang kumpiyansa sa iyong itsura or physical attributes. Wala kang kumpiyansa sa iyong pangangatawan, sa iyong mukha. Parang gano'n yun eh. So, nagsiselos na ito sa magagandang babae. Ang problema nga lang po, ang daming magagandang babae sa palasyo. Yung, lalo na sa PCO, mga ate at kuya. Presidential Communications Office, ang daming magaganda dyan. Nandyan nga si Bukangkang eh. Yung nakausap ni Miss Maharlika patungkol sa tickets ni Attorney Glenn Chong na hindi sa inauguration, di ba hindi nga daw invited si Attorney Glenn Chong dahil nga naibenta na daw di umano si Attorney Glenn Chong sa Smart Magic, kaya hindi na siya dapat makasama sa inauguration. So yung kausap ni Miss Maharlika doon para mabigyan si Attorney Glenn Chong ng ticket or something, aside from nakausap ni Miss Maharlika si Madam, ay isang magandang babae rin. Ang pangalan ay Patricia. Ang dami kong nakaharap sa PCO kasi nga miyembro ako dati ng Ensaymada Vloggers or Team Tubol. Nung pinatawag kami sa palasyo, ang gaganda, hindi man matangkad, pero alam mo yun, above average ng height ng Filipina women. Ang gaganda, ang elegante ng mga babaeng yun. Sana hindi pa sila nasisipa sa palasyo, no? Kasi ang gaganda, ang kikinis, mga ate at kuya eh. Actually, si Bukangkang, ballet dancer yun, ballerina. Nagpe-perform yata siya sa theater. Ang galing bumukangkang nun, mga ate at kuya. Tagang isplate kung isplate, ganun. Okay, mga likers, dadagdagan pa ba? No, alluring, ang gaganda, attractive, seductive, lahat na. Kahit na formal ang kasuotan, ang gaganda ng mga kababaihan sa Malacanang. Ngayon, sabi ni Miss Maharlika, sabihin nyo na kung mali yung pagkakaalala ko sa vlog niya kanina, nagkakagulo na daw sa loob ng palasyo. Aside from, syempre, nabubuking yung mga kalokohan, di ba, may mga puting ahas, at hindi na raw maintindihan kung siguro tamang hinala na daw si Madam. Kung, 'di ba, parang pinaghihinalaan na daw niya kung sino-sino na lang, parang hinuhuli-huli niya kung sino talaga yung mga nagli-leak ng mga aktibidades ng palasyo, 'di ba? At nakakarating kay Miss Maharlika. So aside from nagkakagulo sila sa ganyan, no, napapraning na daw nga, no. Hindi yun naman yung tamang term, 'di ba? Napapraning na kung sino baga ang mga puting ahas. Aside from nakaka-create nga yan ng tawag diyan, paranoia, napaparanoid na. Nagsiselos daw ito sa magagandang babae. Kaya nga sa survey natin, ang tanong ko, di ba? Teka lang, sa survey. Ano ang dahilan kung bakit si Madam ay, baka nanonood ng mga alipores ni Madam dito sa channel natin, no? Lagpas kalahati ng ating viewers, hindi nagla-like sa ating live. So, yan ang tanong natin, bakit nagsiselos si Madam sa magagandang babae? Pangit ba siya? Tuyot ba siya? Butod ba siya? O lahat ng mga bagay-bagay na yan ay ang dahilan or mga dahilan kung bakit siya nagsiselos sa magagandang babae. Ngayon, nagkalkal ako ng picture. Ayan nga po. Try natin kung kaya kong i-zoom, ha. Tingnan natin yung facial expression ni Madam. Alright. Ito yung ayan. Parang mas lumayo pa nga. Anyway, zoom natin. Pero ito yung picture na walang cover yung mata ni Madam. So, Madam, baka nakakasilip ka sa aking channel. Ma'am Shi, ako ang iyong daughter-in-law. Ayan. So, si Miss Mariel, nakita ko rin po ito in person. Kasi dati aali-aligid ako dyan sa ABS-CBN, di ba? Audition ako ng audition sa kanilang mga shows, di naman ako natatanggap. So, yung Pinoy Big Brother, nasa labas lang naman, tapat lang naman yan ng ABS, ng ELJ building. Oo. Ano ba? Eugenio Lopez Jr. yata yung ELJ.
building, yung mataas na building ng ABS-CBN, tapat yan Big Brother house. Naabutan ko minsan na live na nagka-cover ng Pinoy Big Brother, sina Mariel doon sa labas, sina Tony, at sino pa yung isa? Bianca Gonzalez. Kita ko si Mariel, maganda babae, makinis, ang ganda ng makeup. Oh, bagay naman sa kanya kahit siya'y bumilog, si Miss Mariel, maganda pa rin, di ba? Oh, maganda pa rin ang mukha kahit na tumaba. Kasi sa amin sa Bisaya, pag tumaba ka, ibig sabihin anak mayaman ka or nakakaluwag-luwag sa buhay eh. Kaya okay sa amin sa Kabisayaan na mataba, di ba? Mas gusto nga na ganun, na pag umuwi ka ng Kabisayaan after mong mag-abroad or magtrabaho in Manila, pag uwi mo dun, maputi ka, tapos medyo chubby, so, ay, mukhang hayahay ang buhay mo sa Kamaynilaan or abroad, di ba? Kasi yung uuwi ka dun, natuyot ka, nang ating. So, bagay naman kay Miss Mariel na siya'y bilugan, makinis, kitang-kita naman sa mukha, di ba? Oh, medyo, tawag dyan, may glow yung mukha niya. Kung sa iba, pangit yung oily-oily, pero uso yan ngayon eh, medyo may glow ka. Yung parang porcelain yung balat mo, di ba? Ngayon, tingnan nyo yung facial expression ni Madam. Nagpipicture, si Madam ay sa ibang part ng venue nakatingin, hindi nakatingin sa camera, pero si Miss Mariel nakatingin sa nagpipicture. Si Ma'am Shi, yung ngiti niya parang half smile lang, parang ano lang, di ba? Tsaka yung mata ni Ma'am Shi nga, sabi, ang mata ni Ma'am Shi ay di mo maintindihan kung chinita ba or malaki, pero combine, parang combination ng pagiging chinita at malaki. Oh. Tapos Miss Mariel, si Miss Mariel ang nag-upload ng picture na ito eh. Alam naman natin na ang mga pictures ni Ma'am Shi sa kanyang Facebook page ay talagang mapayat siya, di ba? Makinis, walang mga ganyan sa leeg. Ay tingnan nyo naman ang kanyang leeg, mga ate at kuya. Miss Mariel, bakit ka naman nag-upload ng picture na hindi pa masyadong inayos? Ay kasi sa mga pictures ni Ma'am Shi sa kanyang Facebook, 'di ba? At kahit sa mga PCO website or sa PNA, ano ba 'yan? Yeah, basta sa Malacanang page, ang mga pictures ni Madam ay talagang ano no, makinis siya, mapayat. Eh dito parang Miss Mariel, ano ba? Parang ang taba naman ni Ma'am Shi dito, parang malaki ang tiyan niya dito. Oh, tapos si Ma'am Shi, laging tinatago yung kamay. Pag nagpapapicture, nakaganon, di ba? Hanggat maaari sa likod. I don't know what's the reason bakit nilalagay, anong dahilan kaya? Ba't nilalagay ni Madam yung kanyang arms sa likod pag nagpapapicture lagi? Sobrang payat ba ng kamay niya in relation sa kanyang tiyan? Kasi dapat proportion yun, di ba? Masyado bang payat ang kanyang mga bias? Bias ba tawag dyan? Oo, yung kanyang upper extremities, if you may, kumpara sa kanyang core or sa kanyang torso. Tinatago niya lagi sa kanyang likod ang kamay. Eh kaso mo Ma'am Shi, baka nanonood ka sa channel ko, piece of advice, pag nilalagay mo yung kamay mo sa likod, napapaliad ka ng konti, so yung butod medyo lalong parang na-emphasize lalo, di ba? Pag nilagay mo yung kamay mo sa likod, para ka nakatikas pahinga, pero ang tiyanena mo nakaulwa, di ba? Parang tapos ang ganda pa ni Miss Mariel. So may point of comparison. Ganda ng katabi, artista, malusog, youthful, sikat. Parang na kay Miss Mariel na ang lahat. Happy wife, happy life. So Miss Mariel naman, bakit ka ganyan? Ay sabi ni Miss Marlica di ba insecure daw si Madam sa kanyang appearance. Pero you know what, kung ako tatanungin nyo, aside from the physical looks, baka may pinanggagalingan din yung insecurity ni Madam. Baka dala-dala niya to. Dapat wala na siyang insecurity di ba? Or insecurities. Kasi kahit na siya ay losyang naman talaga si Madam, alisin mo yung mga kolorete niya at mga accessories niya at yung maayos niyang buhok, tanggalin mo yung kulay ng buhok, ano yung tsura ni Madam, sige nga, wala namang problema dun pero diba, dapat, at kahit na kahit losyang siya pa rin ang unang ginang, siya ang pinakakilalang babae sa lipunan ngayon, within 6 years yan, diba?
Siya ang titingalain ng lahat ng kababaihan. In fact, ang lahat ng kababaihan, halimbawa na lang si Miss Heart Evangelista, 'di ba? Baka to Miss Heart's mind, I hope one day maging puntahan natin mamaya yung kanyang jowa, si Senator Cheese, no? Discuss natin mamaya kasi pumapalag ngayon si Senator Cheese and mukhang matatamaan ng jowa ni Ma'am Shi, 'di ba? Mukhang digmaan ito between Senator Cheese and PBBM. Mamaya natin discuss. Oh, sa tingin nyo ba hindi sumasagi sa isipan ni Miss Heart na wait, ang aking husband senador 2 steps closer and then presidente na, 'di ba? 2 steps more and presidente na. Oh. Senador ang asawa niya, pwedeng tumakbo ng vice president. In fact, tumakbo nga ng vice president si Cheese, 'di ba? Tama ba nung 2016? Kanino siyang vice president? Kay ano ba? Kay Grace Poe. Oh, tapos bumalik na lang sa pagiging senador kasi hindi nanalo nung 2016. So, after tumakbong vice president, baka next time tumakbo na si Cheese na presidente. You think hindi iniisip at hindi nagkakaroon ng mga wild thoughts si Miss Heart na what if one day I'll be a 'di ba? I'll be a first lady as well. Deserve ko naman 'yan, elegante ako. Baka isa ako sa pinaka-eleganteng unang ginang ng Pilipinas. Alam niyo ba ang mga first ladies natin, yung mga asawa ng mga dating pangulo, marami sa kanila ay mga beauty queens. Ang gaganda ng mga dating unang ginang. Wala pa akong nakikitang pangit na unang ginang so far. I mean, si Ming Ramos hindi ganun kaganda, si Loy Ejercito hindi ganun kaganda, pero magaganda sila magdala ng kanilang sarili, maganda mag-ayos ng hair, mag-makeup, magdamit. So, nakikarried away naman something, no? Oh, nadadala naman ng maayos. Pero so, nanood si Miss Heart ng Sona nung nakaraan, di ba? Ang ganda nga, Leyva Couture yung suot din, kung saan yun din yung fashion designer ni Ma'am Shi. Rumampa din si Heart sa sa Michael Leyva fashion show ni Ma'am Shi sa Malacanang. Ay, talagang social ni Ma'am Shi, no? Ando si Heart. You think hindi sumasagi sa isip ni Miss Heart na one day I'll be the first lady? One day, it may happen, di ba? Ima-manifest ko na keme-keme. Lahat ng kababaihan pwedeng mangarap na tingalain ng lahat ng kababaihang Pilipina. So wala na dapat siyang insecurities. But what if nung kanilang kabataan ay si Papshi ay talagang lapitin ng mga babae? Si Papshi nung kabataan hati-hati naman eh. Although yung mukha ni Papshi noon ay hindi masculine kahit pangangatawan, di ba? Malaman naman ang mukha ni Papshi, baby face eh. Pati pangangatawan, hindi maskulado si Papshi, di ba? Katawang mayaman. So, ngayon kasi ang uso ngayon yung mga ma-abs yata, right? Mga matso, mga hupyakan ang mukha, ganoon. Yung mga maugat, mga ganoon, para mga bodybuilders or basta may mga abs, may mga six packs. Pero dati kasi, well, may mga kababaihan at tao ang preference ay lalaking mukhang, alam niyo yun, lalaking mayamanin. In fact, ganyan naman ang ng iba, 'di ba? Ang mentalidad ng ibang kababaihan, gusto nila mapangasawang lalaki ay mayaman. Eh ano ba 'yung itsura ng taong mayaman? Eh 'di ba yung mga hindi batak ang katawan sa trabaho? O 'di ba yung ibang mga kababaihan, marami sa kababaihan ang nagpapantasya makapangasawa ng mayaman. So, si Papshi, aside from being mayaman, mukhang mayaman, hindi batak sa buhay. So, malamang lapitin ng babae nung araw. And baka noon pa man ang nararamdamang insecurities ni Madam. Tsaka may maririnig ka Miss Maharlika na hindi naman siya talaga yung totoong love of his life. Yung ting-ting-ting na naririnig natin. Tama ba? Comment nyo ka sa comment section kung tama ang ating mga assessment at mag-like and subscribe din po kayo.